Sigurado ba kayong alam nyo ang buong katotohanan tungkol sa mga sakit sa modernong panahon? Marami ang naniniwala na ang diabetes ay sumulpot lang dahil sa uso ng fast food at laging nakaupong lifestyle. Pero isa itong malaking kasinungalingan. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas ng unang makaharap ng mga sinaunang doktor ang karamdamang ito. At ang mas nakakagulat, alam nila kung paano ito gamutin. Walang mamahaling kagamitan, walang laboratorio, at walang mga kemikal na tabletas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang tao na ang pangalan pa lang ay kinatatakutan na ng mga sakit, ang dakilang si Avicenna. Bubuksan natin ang mga sikretong nabaon sa mga sinaunang kasulatan ng daan-daang taon. Malalaman ninyo kung paano nga ba ginagamot ang mataas na sugar noong pang-11th century. At maniwala kayo, ang mga metodong ito ay maaaring magpabago sa pananaw nyo sa medisina. Handa na ba kayong malaman ang katotohanang matagal nang itinago? Mag-comment na kayo ngayon. Naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng sinaunang tradisyonal na gamutan? I-type ang inyong sagot at sisimulan na natin ang ating investigasyon. Para maintindihan natin kung gaano katalino si Avicenna, kailangan nating balikan ang nakaraan. Isipin nyo ang silangan, 1,000 taon na ang nakalipas, 11th century. Ang medisina noon ay kombinasyon ng pilosopiya, relihiyon at obserbasyon. Sa mundong ito lumitaw si Ibn Sina, o mas kilala sa Europa bilang si Avicenna. Isinulat niya ang tanyag na The Canon of Medicine. Ang librong ito ang naging pangunahing gabay ng mga doktor sa loob ng 500 taon. Pinagsama-sama ni Avicenna ang kaalaman ng mga Griego, Romano at Indian. Pero hindi lang siya basta nangopya. Sinubukan niya ang lahat sa paraang praktikal. Sa kanyang klinika, dinadala ang mga taong may iba't ibang malalalang sakit. At isa sa mga pinakamisteryosong kondisyon noon ay ang kakaibang panghihina ng katawan. Ang mga tao ay laging nauuhaw, mabilis silang nangangayayat kahit na napakalakas nilang kumain. Si Avicenna ang unang nakapagbigay ng malinaw na paglalarawan sa kondisyong ito. Naunawaan niya na ang problema ay nagmumula sa malalim na bahagi ng ating katawan. Hindi pa alam ng mga sinaunang manggagamot ang salitang insulin, pero malinaw sa kanila na ang katawan ay nawawalan na ng kakayahang kumuha ng sustansya mula sa pagkain. Kaya naman, himayin natin ng dahan-dahan kung paano nga ba natukoy at nagapi ng henyong doktor na ito ang traidor na sakit na ito. Magsimula tayo sa isang nakakamanghang katotohanan. Paano kaya nagdadiagnose ang mga doktor noong unang panahon, mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas? Wala silang mga modernong gamit tulad ng glucometer at hindi rin sila pwedeng kumuha ng blood sample mula sa daliri. Pero ang tanyag na si Avicenna, mayroong sariling diskarte. Ang kanyang paraan ay nangangailangan ng matinding talas ng pakiramdam at masusing obserbasyon. Una sa lahat, kinakausap muna ng manggagamot ang pasyente. Ang pangunahing sintomas na tinitingnan nila ay ang tila walang katapusang pagkauhaw. Ayon sa paglalarawan ni Avicenna, kahit makailang pitsel na ng tubig ang inumin ng isang tao, hindi pa rin nawawala ang uhaw nito. Parang tumatagos lang ang tubig sa buong katawan. Ang ikalawang senyales ay ang amoy. Noon, literal na inaamoy ng mga doktor ang kanilang mga pasyente. Kapag malala na ang diabetes, ang hininga ng may sakit ay amoy bulok na mansanas, na sa panahon ngayon ay kilala natin bilang amoy ng acetone. At ang pinakamatindi sa lahat, ang pagtikim. Tama ang narinig nyo, kailangang tikman ng mga sinaunang doktor ang ihi ng pasyente.
Kapag ito ay kasing tamis ng pulot or honey, doon na nagiging malinaw ang lahat. Kaya naman, tinawag ito ni Avicenna na honey urine o ihing may pulot. Minsan naman, ibubuhos ng mga manggagamot ang ihi sa tapat ng bahay ng mga langgam. Kapag dinumog ito ng mga langgam, ibig sabihin ay punong-puno ito ng asukal. Ganito katindi ang obserbasyon ng mga sinaunang doktor. Kahit walang anumang makabagong teknolohiya, nakakagawa sila ng tumpak na diagnosis sa pamamagitan lamang ng kanilang pandama. Kapag natukoy na ang diagnosis, agad na hinahanap ni Avicenna ang pinagmulan nito. Dito tayo dadalhin sa sinaunang teorya ng mga likido sa katawan. Noong panahong iyon, naniniwala ang mga manggagamot na may apat na likidong kumokontrol sa tao. Ang dugo, plema, dilaw na abdo, at itim na abdo. Ang kalusugan ay bunga ng pagkakaisa ng lahat ng ito, habang ang sakit naman ay dulot ng kawalan ng balanse. Para kay Avicenna, ang diabetes ay itinuturing na isang mainit at tuyong karamdaman. Naniniwala siya na nagkakaroon ng labis at mapaminsalang init sa loob ng katawan na tila tumutupok sa mga organo. Isipin ninyo ang isang naglalagablab na apoy na nagpapatuyo sa lupa. Ganyan din ang epekto ng sakit sa katawan ng pasyente. Ayon kay Avicenna, ang mga bato at atay ang pinakanahihirapan. Isinulat niya na nawawalan ng kakayahan ang mga bato na humawak o mag-imbak. Hindi na nito kayang salain ng maayos ang tubig at panatilihin ang mga sustansya. Ang atay naman ay gumagawa ng masyadong maraming mainit na dugo. Kaya naman, ang pasyente ay laging naghahanap ng anumang makakapagpalamig sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit uminom man siya ng uminom, hindi pa rin mapawi ang kanyang uhaw. Ang pag-unawa sa mainit na katangian ng sakit ang naging susi sa paggamot. Ang buong estratehiya ni Avicenna ay nakabase sa iisang prinsipyo: palamigin ang katawan at ibalik ang halumigmig nito. Ang prinsipyong ito ang nagsilbing gabay sa lahat ng kanyang mga lunas at payong medikal. Alam nyo ba na para kay Avicenna, ang diabetes ay hindi lamang isang pisikal na kondisyon? Nakahanap siya ng isang mahalagang ugnayan na napatunayan ng siyensya makalipas ang ilang daang taon. Iniugnay niya ang simula ng sakit na ito sa matinding stress. Sa kanyang mga tala, binanggit ng tanyag na manggagamot na ang tinatawag na honey urine or matamis na ihi ay madalas lumilitaw pagkatapos ng isang mabigat na trahedya, gaya ng pagpanaw ng isang mahal sa buhay o ang biglaang pagbagsak ng kabuhayan. Ayon kay Avicenna, ang labis na pigati at takot ay tila tumutupok sa sigla ng isang tao. Sinisira nito ang atay at binabago ang kalidad ng mga likido sa ating katawan. Isang kamanghamanghang obserbasyon, hindi ba? Sa kasalukuyan, alam na ng mga endocrinologist na ang stress ay nagpapataas ng asukal sa dugo dahil ang hormone na cortisol ay humaharang sa trabaho ng insulin. Naunawaan na ng sinaunang doktor ang prosesong ito sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa kanyang mga pasyente. Dahil dito, ang kanyang panggagamot ay laging nagsisimula sa pagpapakalma ng kalooban. Mahigpit niyang ipinagbabawal sa mga may sakit ang magalit o magmukmok. Sa halip, nireseta niya ang masayang pakikipag-usap at pakikinig sa banayad na musika. Pinapasyal niya sila sa mga malilim na hardin upang pakinggan ang agos ng tubig na naglalayong palamigin ang isipan at pakalmahin ang mga nagugulong emosyon. At kapag naging balanse na muli ang kanilang pakiramdam, doon pa lamang siya tutuloy sa paggamot sa pisikal na katawan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakamahalagang sandata ng mga sinaunang manggagamot, ang pagkain. Oo, ang tamang dieta ang susi.
Para kay Avicenna, may isang gintong tuntunin: ang lahat ng paggamot ay dapat magsimula sa tamang nutrisyon. Kung ang isang pasyente ay hindi handang baguhin ang kanyang kinakain, walang saysay ang anumang halamang gamot. Napapanahon ang kaisipang ito, hindi ba? Para sa sakit na diabetes, bumuo si Ibinsina ng isang espesyal na programa sa pagkain. Ang pangunahing layunin nito ay ang palamigin ang katawan. Noon kasi, itinuturing ang diabetes bilang isang mainit na karamdaman. Kaya naman, ang mga pagkain ay dapat nagbibigay ng lamig at halumigmig. Dito, naging tanyag ang paggamit ng barley water. Hindi lang ito basta inumin, ito ay itinuring na tunay na gamot. Inilalaga ang barley sa isang espesyal na paraan hanggang sa lumapot ang tubig nito. Ang malapot na likidong ito ang nagsisilbing proteksyon sa sikmura. Pinahuhupa nito ang pamamaga at pinapakalma ang init sa loob ng katawan. Kailangang inumin ng mga pasyente ang katas na ito araw-araw. Lingid sa kaalaman ng marami noon, ang barley ay may mababang glycemic index. Dahan-dahan itong natutunaw sa katawan, kaya naiiwasan ang biglang pagtaas ng sugar sa dugo. Sa madaling salita, nang hindi niya namamalayan, natukoy ni Avicenna ang perpektong pagkain para sa mga may diabetes. Ito ang unang hakbang tungo sa paggaling, isang hakbang na nangangailangan ng matinding disiplina. Pero ano nga ba ang mga pagkaing mahigpit na ipinagbabawal sa isang may sakit? Nakakamangha ang higpit ng mga listahan ni Avicenna pagdating sa pagkain. Alam ng dalubhasang doktor na ang matatamis ay lason para sa ganitong mga pasyente. Kaya naman, mahigpit niyang ipinagbawal ang pagkain ng pulot or honey. Bawal din ang dates, matatamis na ubas, at igos. Sa madaling salita, ang anumang uri ng matatamis ay talagang bawal. Ngunit hindi lang yon. Inalis din ni Avicenna sa listahan ang lahat ng pagkaing nagdudulot ng init sa katawan. Kabilang dito ang matatabang karne, gaya ng tupa o baboy. Bawal din ang maaanghang na pampalasa. Ang bawang, sibuyas, at sili ay dapat alisin sa hapag ng may sakit. Naniniwala siya na ang maaanghang na pagkain ay lalong nagpapaningas sa apoy sa loob ng katawan at nagpapatindi ng pagkauhaw. Ipinagbawal din ang pag-inom ng alak. Ayon sa mga sinaunang mediko, labis na pinahihirapan ng alak ang atay na sa kaso ng diabetes ay hirap na sa pagtatrabaho. Kapag nilabag ng pasyente ang mga tuntuning ito, tumatanggi na ang doktor na gamutin siya. Isinulat ni Avicenna na ang kawalan ng disiplina sa pagkain ay tiyak na landas patungo sa kamatayan para sa mga may sakit na honey urine. Dahil dito, napipilitan ang mga pasyenteng baguhin ng lubusan ang kanilang pamumuhay. Isang patunay ito na walang magic pill para sa kalusugan. Kahit noong 1,000 taon na ang nakalipas, ang kagalingan ay nangangailangan ng matinding disiplina at sakripisyo. Sa halip ng mga pagkaing bawal, ipinakilala ni Avicenna ang kanyang sariling paraan ng pagluluto para sa pagpapagaling. Pinapayuhan ang mga pasyente na kumain ng maraming sariwang gulay, lalo na ang pipino, zucchini at spinach. Para sa mga sinaunang manggagamot, ang mga halamang ito ay itinuturing na pampalamig. Dahil sa taglay nilang tubig, nagbibigay sila ng kakaibang ginhawa at presko sa loob ng katawan. Mahalaga rin para sa kanya ang mga pagkaing maasim. Naniniwala si Avicenna na ang asim ay mabisang pamatay sa apoy o init sa loob ng katawan at nakakatulong ito para patatagin ang mga organong nanghihina. Kaya naman, madalas painumin ng mga pasyente ng sour milk at whey o kaya ay pakainin ng sariwang curd. Pagdating naman sa karne, tanging mga magaang pagkain lang ang pinapayagan. Kasama rito
ang nilagang isda o karne ng mga batang ibon gaya ng manok o pheasant. Ngunit may espesyal na paraan ng pagluluto. Dapat ay laging nilaga ang isda at hinding-hindi prito. Ayon sa kanya, ang pritong pagkain ay nagdadala lamang ng sobrang init sa katawan. Madalas ding lagyan ang sabaw ng kaunting suka o maasim na katas ng granada. Ang paraang ito ay nakakatulong para gumaan ang trabaho ng tiyan at bituka. Sa ganitong diet, nakukuha ng katawan ang lahat ng kailangang sustansya nang hindi ito naiinitan ng husto. Ang pagkain ay ginagawang drobno or paunti-unti pero madalas. Sa katunayan, ganitong-ganito rin ang paraan ng pagkain na inirerekomenda ng mga modernong nutritionist para sa mga may diabetes. Ang matinding pagkauhaw ang isa sa pinakamalaking hamon sa sakit na ito. Umaabot sa 10 litro ng tubig ang kayang ubusin ng mga pasyente ni Avicenna sa loob lang ng isang araw, pero tila hindi pa rin nito mapawi ang panunuyo ng kanilang bibig. Kahit gaano karaming tubig ang inumin nila, hindi sila nakakaramdam ng ginhawa. Sa katunayan, may napansing kakaiba ang tanyag na manggagamot. Habang dumarami ang iniinom ng pasyente, lalong nahihirapan at napapagod ang kanilang mga bato hanggang sa manghina ang buong katawan. Dahil dito, gumawa si Avicenna ng isang matalinong paraan. Pinatigil niya ang paglaklak ng sobrang daming malamig na tubig. Sa halip, nireseta niya ang mga espesyal na inumin na may layuning linlangin ang pakiramdam ng pagkauhaw at panatilihin ang tubig sa loob ng katawan. Isa sa mga pangunahing inumin ay ang tubig na ibinabad sa mga talulot ng rosas. Ang rose water na ito ay may banayad na epekto na nakakatulong sa pagpapakalma ng katawan. Pinapalamig nito ang sikmura at pinapawi ang panunuyo ng lalamunan. Madalas din siyang nagdadagdag ng kaunting maasim na juice ng mansanas o kaya naman ay ilang patak ng lemon sa tubig. Ang asim nito ay nakakatulong sa paggawa ng laway para hindi agad matuyo ang loob ng bibig. Pinayuhan din ang mga pasyente na uminom ng dahan-dahan sa maliliit na lagok lamang. Kailangan munang patagalin ang tubig sa loob ng bibig bago ito tuluyang lunukin. Ang simple ngunit mabisang paraang ito ay nakatulong upang mabawasan ang dami ng likidong kailangang inumin. Sa ganitong paraan, matagumpay na nabawasan ng sinaunang manggagamot ang karga sa mga bato at nailigtas ang mga ito mula sa tuluyang pagkasira. Ngunit hindi lang sa tamang pagkain nagtatapos ang paggamot. Alam na alam ni Avicenna na kailangang kumilos ng ating katawan. Pero may kakaibang paraan siya pagdating sa pag-iehersisyo. Para sa mga may diabetes, bawal ang masyadong magpagod. Ang matitinding physical activity ay maaaring umubos sa natitirang lakas ng isang taong nanghihina na. Kaya naman, ang payo ng manggagamot ay magaan pero regular na ehersisyo. Pinakamainam daw mag-ehersisyo tuwing madaling araw habang hindi pa matindi ang sikat ng araw at malamig pa ang simoy ng hangin. Pinapayuhan ng mga pasyente na maglakad-lakad lang ng dahan-dahan. Mas mainam din ang pagsakay sa kabayo sa banayad na lakad. Naniniwala ang manggagamot na ang bahagyang pag-alog habang nasa syela ay nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain at nagpapaayos sa daloy ng dugo. Pawis ang nagsisilbing palatandaan kung sapat na ang ginagawang pagkilos. Dapat nang huminto agad kapag nagsimula ng mamawis ang noo. Ang sobrang pagpapawis ay itinuturing na napakadelikado dahil ang katawan ay marami ng nawawalang likido sa pamamagitan ng pag-ihi. Ang mawalan pa ng dagdag na pawis ay maaaring mauwi sa kapahamakan. Kaya imbis na nakakapagod na ensayo, sapat na ang mga banayad na galaw.
Sinasabi rin ng modernong medisina na ang magaang ehersisyo ay nagpapataas sa sensitivity ng cells sa insulin. Noon pa man, alam na ito ni Avicenna sa pamamagitan ng kanyang obserbasyon. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakainteresanting bahagi, ang sinaunang medicine cabinet ni Avicenna. Ano-ano kayang mga halaman ang ginamit niya noon para mapababa ang asukal sa dugo? Dito tayo tunay na mamamangha. Ang isa sa mga pangunahing halaman na inirereseta ni Ibn Sina ay masusing pinag-aaralan na ngayon ng modernong siyensya. Ito ang fenugreek. Sa silangan, kilala rin ito sa tawag na Shambhala o Helba. Maraming pahina sa kanyang mga akda ang inilaan ni Avicenna para sa halamang ito. Ipinapainom niya noon ang pinaglagaan ng mga buto ng fenugreek sa kanyang mga pasyente at ang resulta ay talagang kamangha-mangha. Bumubuti ang pakiramdam ng mga may sakit at nawawala ang labis nilang pagkauhaw. Ano nga ba ang sikreto nito? Sa kasalukuyan, napatunayan ng mga siyentipiko na ang mga buto ng fenugreek ay may taglay na espesyal na fiber. Ang mga fiber na ito ang nagpapabagal sa pag-absorb ng carbohydrates sa ating bituka. Bukod dito, mayroon din itong mga amino acid na nag-uudyok sa lapay or pancreas na gumawa ng mas maraming insulin. Ibig sabihin, libu-libong taon na ang nakalilipas, gumagamit na ang mga manggagamot ng natural na pampasigla ng insulin. Ipinapayo ng dalubhasang manggagamot na dikdikin ang mga buto hanggang sa maging pulbos. Pagkatapos, ihahalo ito sa tubig o isasama sa paggawa ng nakagagamot na tinapay. Bagamat ito ay isang matapang at mapait na gamot, matiyaga itong tinatanggap ng mga pasyente dahil ito ang tunay na nagbabalik ng kanilang lakas at nagpapahaba ng kanilang buhay. Hindi lamang fenugreek ang tanging sandata ni Avicenna. Isa pa sa kanyang mabisang kagamitan ay ang lupin. Isa itong halaman na may magagandang bulaklak ngunit napakapait ng mga buto. At ang pait na ito ang mismong nakapukaw sa atensyon ng sinaunang manggagamot. Ayon sa mga prinsipyo ng lumang medisina, ang lasang mapait ay mahusay na panlaban sa malapot at matatamis na likido sa loob ng katawan. Upang maalis ang taglay nitong lason, ibinababad muna ang mga buto ng lupin sa tubig sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nito, nilalaga ang mga buto bago ibigay sa pasyente. Isinulat ni Avicenna na ang lupin ay nakakatulong sa pagdaloy ng ihi at naglilinis ng mga bara sa loob ng katawan. Muli, pinatutunayan ng modernong siyensya ang husay ng sinaunang henyong ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa ika-21 siglo ang isang kamanghamanghang bagay. Ang mga buto ng lupin ay nagtataglay ng protein na tinatawag na gamma-conlutin. Ang protein na ito ay kumikilos sa katawan na parang insulin. Tinutulungan nito ang mga cell na sipsipin ang asukal mula sa dugo. Kaya naman dahan-dahang bumababa ang blood sugar level. Bagamat hindi alam ni Ibn Sina ang mga chemical formula, napatunayan ng kanyang mahabang karanasan na talagang epektibo ang lupin. Madalas niyang ihalo ang pulbos ng lupin sa harina ng barley. Mula sa pinaghalong ito, gumagawa sila ng isang espesyal na tinapay na panggamot. Ang tinapay na ito, na may kaunting pait, ang nagsilbing pagkain at mabisang lunas para sa mga may karamdaman. Noong unang panahon, ang prutas na granada ang pangunahing lunas para sa mga taong nakakaranas ng matinding hapdi o init sa sikmura. Para sa tanyag na manggagamot na si Avicenna, ang punong granada ay isang tunay na biyaya mula sa langit, lalo na para sa mga may diabetes. Sa prutas na ito, walang nasasayang. Ginagamit ang lahat, mula sa mga buto, katas, balat, hanggang sa mga bulaklak nito. Ang maasim na katas ng granada
ay mabisang pampawi ng uhaw, nakakatulong sa panghihina ng tiyan at nagbibigay sigla sa daloy ng dugo. Ngunit ang pinakainteresante ay ang paggamit sa balat nito. Pinapatuyo ang mga balat ng granada sa lilim at dinidikdik hanggang sa maging pino. Ang pulbos na ito ay ibinibigay sa mga pasyente upang pigilan ang labis na pag-ihi. Dahil ang balat ng granada ay sadyang mayaman sa mga tanin, mayroon itong matapang na astringent effect. Pinapatibay nito ang mga tissue sa loob ng katawan na siyang nagpapakalma sa pagtatrabaho ng ating mga bato o kidney. Bukod dito, ang maasim na granada ay puno ng mga antioxidant. Kapag mataas ang asukal sa dugo, mabilis na nasisira ang mga ugat ng tao, kaya ang katas ng granada ang nagsisilbing proteksyon laban sa pinsalang ito. Madalas irekomenda ni Avicenna ang pagpapakulo ng katas nito hanggang sa maging malapot na sirup nang walang anumang pampatamis. Ang maasim na likidong ito ay iniinom ng paisa-isang kutsara bago kumain. Sa ganitong paraan, naihahanda ang tiyan sa pagtunaw ng pagkain at napipigilan ang lalong paglala ng karamdaman. Sa mga malulubhang kaso kung saan malala na ang karamdaman, gumagamit si Avicenna ng mga pambihirang lunas. Isa sa mga ito ay ang kampora. Noong unang panahon, ang kampora ay kinukuha mula sa mga piling uri ng puno at ang halaga nito ay katumbas ng ginto. Mayroon itong matapang na amoy at nagbibigay ng kakaibang lamig sa katawan. Ayon kay Ibn Sina, ang kampora ay isang gamot na may pinakamataas na antas ng lamig. Kapag ang isang pasyente ay tila tinutupok na ng matinding init sa loob ng katawan, ang kampora ang nagsisilbing huling pag-asa. Hindi ito ipinapainom sa malaking sukat dahil maaari itong maging mapanganib. Sa halip, ginagamit ito bilang panlabas na lunas. Ginagawa itong mga pamahid o pantapal na inilalagay sa bahagi ng atay at sa baywang kung nasaan ang mga bato. Naniniwala si Avicenna na ang lamig ng kampora ay tumatagos sa balat para marating ang mga namamagang organo at apulahin ang apoy ng sakit. Bukod dito, pinapaamoy din ang isang piraso nito sa may sakit. Pinaniniwalaang ang matapang at malamig na samyo nito ay nagpapakalma sa isipan, nag-aalis ng kaba at nakatutulong sa pagtulog. Dahil sa madalas na pag-ihi, hirap makatulog ang mga pasyenteng may ganitong sakit. Kaya naman, ginawa ng manggagamot ang lahat upang maibalik ang mahimbing na pahinga ng kanyang pasyente. Pag-usapan naman natin ang kahalagahan ng pagtulog, lalo na ang espesyal na routine na itinagubilin para sa mga may diabetes. Para kay Avicenna, napakahalaga ng sapat na pahinga. Sinabi niya na habang tayo ay tulog, doon tinutunaw ng ating katawan ang sakit. Kung hindi maayos ang iyong tulog, baliwala ang anumang gamutan. Ngunit, paano ka nga ba makakatulog kung pinahihirapan ka ng uhaw? Inirerekomenda ng doktor na matulog sa isang malamig na silid, malayo sa anumang kalan o pugon. Madalas ding naglalagay ng mga palanggana ng malamig na tubig sa tabi ng kama na may nakababad na mga bulaklak gaya ng water lily or violet. Ang singaw nito ang nagpapanatiling presko sa hangin para maging magaan ang paghinga. Ipinagbabawal din ang pagtulog sa tanghali, lalo na kung busog. Ayon kay Ibn Sina, ang pagtulog pagkatapos ng mabigat na pagkain ay nagdudulot ng masasamang likido sa katawan at nagpapataas ng init sa loob. Kaya naman, dapat ay sa gabi lang talaga ang tulog. Bago magpahinga, binibigyan ng pasyente ng banayad na masahe gamit ang malamig na langis ng rosas o violet upang pakalmahin ang sistema ng nerbiyos. At kung hirap pa ring makatulog, pinapainom sila
ng pinaglagaan ng buto ng lettuce, isang sinaunang pampatulog na dahan-dahang nagpaparilas sa katawan. Ang mahimbing na pahinga ang nagbibigay ng lakas sa katawan upang labanan ang mataas na asukal sa susunod na araw. Sa ganitong paraan, nabubuo ang isang buong araw na depensa laban sa sakit. Binigyan ng espesyal na pansin sa panggagamot ang paglilinis ng labas ng katawan. Maaaring magulat kayo, pero madalas gamitin ni Avicenna ang tradisyonal na hammam sa kaniyang mga gamutan. Gayunpaman, may mahigpit na panuntunan para sa mga may diabetes. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok nila sa sobrang init na silid dahil maaaring biglang lumala ang kanilang kondisyon sa tindi ng singaw. Sa halip, sa mga katamtaman o maligamgam na bahagi lang sila pinapapasok. Ang pangunahing layunin ay hindi ang pagpapawis ng husto, kundi ang dahan-dahang pagpapainit ng balat upang bumuka ang mga pores. Naniniwala ang manggagamot na sa pamamagitan nito, lumalabas ang masamang hangin at mga dumi ng sakit mula sa katawan. Sa loob ng paliguan, binibigyan din ng pasyente ng banayad na masahe gamit ang mga mitts, ngunit kailangang mag-ingat upang hindi magasgas ang tuyong balat. Dahil ang diabetes ay nakakaapekto sa daloy ng dugo, lalo na sa mga binti at paa. Malaki ang tulong ng masaheng ito upang mapaganda ang sirkulasyon at maibalik ang pakiramdam sa mga bahagi ng katawan na tila namamanhid. Matapos ang masahe, pinapahiran ang buong katawan ng mga natural na langis tulad ng linga o almond oil. Pinipigilan nito ang labis na pagkatuyo ng balat na madalas na pahirap sa mga pasyente. Ang pagpunta sa hammam ay hindi lamang simpleng paglilinis. Isa itong mahalagang physiotherapy para mapanatiling maayos ang takbo ng ating mga ugat at daluyan ng dugo. Isa sa pinakanakakatakot na epekto ng mataas na asukal sa dugo ay ang mga komplikasyon sa paa. Ngayon, kilala ito bilang diabetic foot syndrome. Kahit noong unang panahon, problema na ito ng marami, mga sugat na ayaw gumaling at nagiging malalang ulcer. Ang maliit na galos lang noon, pwedeng maging gangrena. Madalas itong hinarap ng tanyag na manggagamot na si Avicenna, kaya bumuo siya ng mga paraan para mailigtas ang mga paa ng kanyang mga pasyente. Mahigpit niyang ipinagbabawal ang paglalakad ng nakayapak. Para sa kanya, dapat ingatan ng mga paa gaya ng pag-iingat sa sariling mga mata. Kapag may lumitaw na sugat, kailangang gamutin ito agad. Ngunit may babala ang doktor. Huwag na huwag gagamit ng mga pamahid na nagbibigay ng init sa sugat. Sa halip, nililinis niya ang mga ito gamit ang rose water na may halong suka dahil napakabisa ng suka sa pagpatay ng mga mikrobyo. Pagkatapos, lalapatan ang sugat ng paste na gawa sa mira at aloe vera. Kilala ang aloe vera sa mabilis na pagpapagaling ng balat, habang ang mira naman ay nagsisilbing parang sinaunang antibiotic na pumipigil sa pagkabulok ng laman. Binabalot ang sugat ng malinis na telang lino at kailangang palitan ang benda 2 beses sa isang araw. Nagbabala rin si Ibinsina sa kanyang mga kasamahang manggagamot. Kapag nangitim na ang sugat, ibig sabihin ay patay na ang mga tissue. Sa ganitong pagkakataon, kailangan ng dumaan sa operasyon para maisalba ang buhay ng pasyente. Ngunit dahil sa kanyang mga natatanging lunas, maraming pasyente ang mapalad na hindi naputulan at naitago ang kanilang mga paa. Dapat nating maunawaan na si Avicenna ay hindi isang salamangkero. Siya ay isang tunay na siyentipiko. Sa kanyang tanyag na aklat na Canon of Medicine, tapat niyang isinulat na halos imposible ng gamutin ang malala at napabayaan ng diabetes.
Kapag ang pasyente ay lumapit sa doktor na butot balat na lamang, wala nang magagawa ang medisina noon. Hayagang kinikilala ng sinaunang manggagamot na ito ang hangganan na ng kanyang kakayahan. Ngunit, kung ang sakit ay maagapan sa maagang yugto, ang mga resulta ay talagang kahanga-hanga. Ang mahigpit na dieta, pag-inom ng mga mapapait na halamang gamot, at tamang disiplina sa pang-araw-araw na buhay ay nakakagawa ng himala. Bumabalik ang mga pasyente sa normal nilang pamumuhay. Nawawala ang matinding pagkauhaw. Nagsisimula silang magkaroon ng malusog na timbang at ang kanilang ihi ay hindi na matamis. Sa madaling salita, nagagawa ni Avicenna na mapahinto ang paglala ng sakit. Parang ikinukulong niya ang karamdaman sa isang sulok at pinatatahimik ito. Ngunit may isang mahalagang kondisyon. Dapat sundin ng pasyente ang mga bagong panuntunang ito habang siya ay nabubuhay. Sa sandaling bumalik ang tao sa dating gawi, tulad ng pag-inom ng alak o labis na pagkain ng matatamis na prutas, babalik ang sakit ng may mas matinding puwersa. Ang gintong panuntunang ito sa medisina ay binuo na mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang diabetes ay hindi lang basta isang diagnosis. Ito ay isang bagong paraan ng pamumuhay. At ang sino mang handang tumanggap at yumakap sa pagbabagong ito ang siyang tunay na nagtatagumpay. Paghambingin natin ang paraan ng isang henyo noon at ng mga doktor ngayon. Magugulat kayo sa dami ng kanilang pagkakatulad. Ayon sa modernong medisina, kailangang magbawas ng timbang at bantayan ang carbohydrates. Noong unang panahon, sinabi na ni Avicenna, iwasan ang matatamis at kumain lamang ng mga pagkaing hindi mabigat sa tiyan. Ngayon, nagrereseta ang mga doktor ng metformin na galing sa mga halaman. Noong araw, nireseta na ni Avicenna ang fenugreek at lupin na halos pareho ang epekto sa katawan. Binibigyang diin ng mga endocrinologist ang halaga ng ehersisyo. Si Ibn Sina naman, nireseta ang pangangabayo at paglalakad. Tinutulungan ng mga psychologist ang mga may diabetes na labanan ang stress. Pero si Avicenna, ginamot sila sa pamamagitan ng masayang usapan at musika. Nakakamangha, di ba? Sa loob ng 1,000 taon, nagbago ang teknolohiya. Nagkaroon tayo ng purified insulin at mga tumpak na kagamitan. Pero ang mismong pundasyon ng gamutan ay nanatiling pareho. Walang mikroskopyo ang mga sinaunang manggagamot, pero taglay nila ang pambihirang karunungan. Hindi lang isang organ ang ginagamot nila, kundi ang buong tao. Alam nila na ang katawan at isipan ay hindi mapaghihiwalay. At ang ganitong pananaw ang nagbigay daan sa mga tunay na himala sa medisina. Sa isang panahon na madalas nating ituring na madilim at walang alam. Marami sa atin ngayon ang laging naghahanap ng mabilis at madaling solusyon. Umaasa silang makakatagpo sa internet ng kung anong sikretong gayuma o sinaunang inumin. Isang himala na magpapahintulot sa kanilang kumain ng kahit ano nang hindi nagkakasakit. Pero ang kwento ni Avicenna ang mismong nagpapatunay na mali ang ganitong kaisipan. Walang ganoong klase ng mahiwagang halaman. Kahit ang pinakamagaling na manggagamot sa buong kasaysayan ay hindi kayang pagalingin ang isang tao kung ito mismo ay ayaw disiplinahin ang sarili. Ang tunay na sikreto ng sinaunang medisina ay nakaugat sa matinding disiplina. Ang mga halamang gamot, gaya ng fenugreek or granada, ay tatalab lamang kung sasamahan ng tamang diet. Kaya kung may magpangako sa inyo na gagaling ang inyong diabetes sa loob lang ng 1 linggo gamit ang isang himalang ugat, huwag kayong maniniwala. Alalahanin ninyo ang mahigpit na panuntunan ni Ibn Sina. Pinipilit niyang baguhin ng kanyang mga pasyente
ang kanilang buong lifestyle, mula sa kung paano sila matulog hanggang sa kung ano ang kanilang iniinom. At ang ganitong uri ng komprehensibo at araw-araw na pagsisikap lamang ang nagbibigay ng tunay na resulta. Ang sinaunang medisina ay hindi mahika. Ito ay malalim na pag-unawa sa batas ng kalikasan at paggalang sa sariling katawan. Kung kayo ay may karamdaman, gamitin ang husay ng modernong siyensya. Pero huwag ninyong kakalimutan ang karunungan ng ating mga ninuno. Tamang pagkain, kapayapaan ng isip, at aktibong pangangatawan. Ito ang tatlong pundasyon ng tunay na kalusugan, at noon pa man, ganoon na talaga ang patakaran. Madalas nating minamaliit ang ating mga ninuno. Pakiramdam natin, dahil sa makabagong teknolohiya, mas marami na tayong alam kaysa sa kanila. Pero kapag sinuri mo ang mga akda ng mga henyong gaya ni Avicenna, mapupuno ka ng paghanga. Sa harap lang ng isang mitsa at gasera, mag-isa niyang nailarawan ang isang sakit na itinuturing nating malalang epidemya ngayon. Nakabuo siya ng sistema ng paggamot na naging susi sa kaligtasan ng marami. Ang kanyang tanyag na akda, ang kanon ng medisina, ay isinalin sa dose-dosenang wika at naging batayan ng pag-aaral sa pinakamahuhusay na unibersidad sa Europa. Hanggang ngayon, kahit napakalayo na ng narating ng siyensya, patuloy pa ring humuhugot ng mahahalagang ideya ang mga dalubhasa mula sa kanyang mga sinulat. Pinag-aaralan nila ang mga halamang gamot na kanyang binanggit at pinapatunayan ng modernong pagsusuri ang kanyang mga obserbasyon tungkol sa ugnayan ng stress at antas ng asukal sa dugo. Isang dakilang pamana ang iniwan sa atin ni Ibn Sina. Ipinakita niya na ang matalas na pagmamasid sa kalikasan at tamang luhika ay kayang gumawa ng himala. Itinuturo ng kanyang pamamaraan na dapat nating pakinggan ang sariling katawan at huwag baliwalain ang mga unang babala ng karamdaman. Higit sa lahat, pinaaalalahanan tayo nito na ang ating kalusugan ay nasa sarili nating mga kamay. Maaaring magbigay ng reseta ang doktor, pero ang pasyente pa rin ang may obligasyong uminom ng gamot at umiwas sa mga pagkaing nakakasama sa katawan. Ang kasaysayan ng paggamot sa honey urine ay isa lamang maliit na kabanata sa napakalawak na aklat ng sinaunang medisina. Gaano pa kaya karaming lihim ang nakatago sa mga antigong kasulatan? Ilan pang nakalimutang lunas ang naghihintay lamang ng tamang panahon upang muling makatulong sa sangkatauhan? Ngayon pa lamang natin muling natutuklasan ang mga kaalamang ito. Ngunit mahalagang tandaan, ang mga payong mula sa nakalipas na libong taon ay dapat gamitin ng may talino at pag-iingat. Huwag ninyong ititigil ang mga gamot na nireseta ng inyong doktor. Ang fenugreek at lupin ay mainam na suporta sa inyong kalusugan, ngunit hindi nito mapapalitan ang turok ng insulin kung ito ay kailangan ng inyong katawan para mabuhay. Gayunpaman, ang pilosopiya ni Avicenna ay para sa lahat. Kumain ng simpleng pagkain, iwasan ng labis na pag-aalala, manatiling aktibo araw-araw, at matulog sa isang malamig na silid. Ang mga simpleng katotohanan ito ay walang bayad, ngunit may sapat na lakas upang protektahan kayo mula sa maraming karamdaman. Sabi ni Ibn Sina, ang isang tunay na manggagamot ay dapat may mata ng lawin, kamay ng isang dalaga, karunungan ng ahas, at puso ng isang leon. Sa pag-unawa natin sa kanyang paraan ng paggamot sa ganitong komplikadong sakit, mapagtatanto natin na siya mismo ang huwaran ng ganoong klasing doktor, isang manggagamot na nauna sa kanyang panahon ng higit sa 1,000 taon.
Napaka-interesante ng ating naging paglalakbay ngayon, mula sa pagtikim ng ihi at mga sinaunang punso ng langgam hanggang sa napakatumpak na gabay sa tamang pagkain at herbal medicine. Napatunayan natin na ang diabetes ay hindi isang bagong problema. Hindi naman sa itinago ito ng mga doktor, sadyang nakalimutan lang natin ang mga dakilang tuklas ng nakaraan. Pinatunayan ni Avicenna na kahit walang mga modernong laboratorio o hiringgilya, posibleng labanan ang unti-unting paghina ng ating katawan. Ang kanyang sikreto ay hindi nakatago sa isang mahiwagang tableta, kundi sa kabuuang pagbabago ng ating pamumuhay. Tamang dieta, pagkilos, kapayapaan ng isip at paggamit ng mga halaman. Ang makapangyarihang kombinasyong ito ay kinikilala na rin ng modernong siyensya ngayon, at isa itong malaking revelasyon para sa mga naghahanap ng mabilisang solusyon. Kung nabago ng video na ito ang inyong pananaw tungkol sa kasaysayan ng medisina, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe na rin sa aming channel para hindi nyo malampasan ang aming mga susunod na imbestigasyon tungkol sa mga sikreto ng kalusugan at sa mga dakilang manggagamot ng kasaysayan. At higit sa lahat, mag-comment kayo sa ibaba. Alin sa mga paraan ni Avicenna ang pinaka nakakamangha para sa inyo? Susubukan nyo bang uminom ng barley water o maglaga ng fenugreek? Hihintayin namin ang inyong mga sagot. Ingat po kayo at hanggang sa muli.